Yan, hello mga tropa kids, welcome ulit sa ating channel. So nandito po ulit si JR Doria TV. Mag-update lang po muna tayo dito sa paligid ng Pasig River Esplanade, kung ano na po yung pagbabago dito sa area po ng Pasig River Esplanade. Samahan niyo na naman po si JR Doria TV. Tara guys, ikot muna tayo dito sa Esplanade ngayong araw ng December 21, 2025. So let's go mga tropa, samahan niyo po ulit ako. Mag-tour na naman po tayo dito. Yan, nandito po muna tayo, mag-iikot dito sa area po ng Arroceros Forest Park. Sisilip po muna tayo dito sa paligid ng area. Mapapansin nyo guys, dito po sa pinakadulo po ng Pasig River Esplanade, malapit na po dito sa Education, makikita nyo po etong ating mga pilote na nakabuo na po. Wait lang po tayo sa budget, then pwede na po ito masimulan. Hoping sana sa January 2026 makasimulan na po sila sa pag-aayos ng Phase 5 naman, papunta naman po sa Ayala Bridge. Yan, simulan po muna natin dito sa area po ng Arroceros Forest Park. Then punta naman po tayo sa area naman po na Phase 1, Phase 2 at saka Phase 3 po. Dito po sa area, ito po yung tinatawag po na Phase 4. Di bali, ito po ang Arroceros Park Extension mga kababayan. Tapos yung ating Arroceros Forest Park pala, hanggang alas 5 na lang po. Di bali, hindi na po ito ma-extend dahil po hindi po nag-click yung ating basar dito, na dapat po sana etong ating Arroceros Park ay aabot pa rin po ng 12 midnight dahil po hindi na maganda ang food traffic dito sa Arroceros Park. Binalik po nila ulit sa normal yung schedule ng ating Arroceros Park na hanggang alas 5 na lang po. Kaya pala yung pumunta tayo dito, napansin natin na sarado na po yung Arroceros Park dahil po sa wala na din pong namamasyal, din sarado na din po at wala na din po pala food bazaar dito. Yan, nandito naman po tayo sa tulay naman na napakaganda po, na para kang nasa ibang bansa naman itong tulay na to. Kailangan lang po ito i-redevelop para mas kuminang yung ganda. Kaya sana mas mapaganda pa po itong bridge, madagdagan po ng mga palamuti, pakulay, para lalong dumami po yung mga turista na pupunta po dito sa Maynila. Yan, dito naman po mga tropa, sinaayos naman po nila etong Loton Ferry Station. Di bali, nag-extend po sila ng bubong naman, inaayos po nila. Ayan, nakagawa na din po sila ng framing. Ito, nakapagkabit na po sila ng bakal. Pag natapos to, maglalagay naman po sila ng bubong naman at saka ilaw para dito naman po sa ating Loton Ferry Station. So ibabalik po nila po ulit. Ayan, yung Loton Ferry Station. So abangan natin kung kailan po nila i-open naman tong ating Loton Ferry Station dito sa Pasig River Esplanade. Yan, napansin naman natin nagka-crack na po itong semento naman dito sa ating railings ng baluster. Ayan, nagka-crack na po, nasira. Yan, ano kayang rason nito kung bakit po nasira? Dahil po ba sa naulanan kaya nasira po ito, nag-crack po agad. Ayan, so ito po itsura, malapit po ito sa Loton Ferry Station po. Yan, dito po sa area naman po ng ating Loton Ferry Station, mapapansin nyo po na halos konti lang po yung namamasyal dito. Ito po yung ating makikita at matatanaw.
Tapos nag-aantay po pa rin po tayo kung kailan po ito maaga. Itong area naman po sa may terminal. Yan, tapat po ng Lawton Ferry Station naman. Tapos ito naman po yung ating area na dati pong masukal na tinitirahan po ng ating mga kababayan na mga informal settler. Ngayon maganda na po ang itsura. Tapos nagdagdag din po pala sila ng halaman dito. Tara, lapitan natin mga tropa. Yan, dinagdagan po nila ng halaman itong area. Naglagay po sila ng bao. Ito po yung area. Yan, maliliit po na halaman. Pinalibutan po itong buko. Ayan, tapos yung buko po, ayan, nagkakabunga na po. Masarap-sarap yan. Tapos ito din po, ayan, may mga halaman din po ito. May buko din po at saka itong puno na parang nalalanta naman po. Tapos ito naman dito sa kabila, yung ating mga puno. Ayan, meron na din pong bunga ng mangga. Ayan, dito naman po sa area, ito naman po yung mangga. Yung mangga naman natin, ayan, may mga bunga na rin po. Kaya kung gustong pumitas ng mangga, pwede po. Tapos nilagyan din po nila yung mga halaman dito sa puno. At maging dito din po, naglagay din po sila. Yan, ito na po yung area. Yung itsura ng area natin na dati, yung mga part po ng January hanggang September po, puro po may mga nakatira po mga informal settler dito. Ayan, so eto, nalinis na po lahat. Tapos medyo tumaas po yung area niya na dati pong mababa. Tapos yung doon naman po sa kabila, mababa pa rin at meron pong hagdanan po. Yan, punta naman po tayo sa area naman po ng phase 1. Phase 2, phase 3 naman. Silip naman po din tayo doon. Tapos ito po, makikita nyo po yung ating LRT na tuloy-tuloy pa rin po ang pagsiservisyo. Meron po yan mga libreng sakay, pero iba-iba naman po ang kategory po. Nandito naman tayo mga tropa sa ilalim naman ng tulay ng MacArthur Bridge. Binalik po muli etong ilaw dito na dati po wala. Yan, binuksan po ulit. Pero dito po sa kabilang area, dito kasi din may spotlight, kaya lang po hindi pa rin po na-open. Pero dito lang po sa may gilid po yung nagkakaroon po ng ilaw. Yan, dito po sa kabila wala pa po. Ito yung gamit nila na spotlight po para magkailaw po dito. For the meantime, ito po muna yung inopen nila. Yan, dito naman po tayo sa may mga halaman naman. Dito naman po tayo sisilip. Yan, nangyari dito. Parang kinain po, no? Tapos ito po yung mga halaman natin. Nalalago na po ng mga halaman dito. Blooming po sila. At matataba po yung mga halaman. Ito maging dito din po. Okay din po. Yan, dito lang po yung nagka-problema kasi po yung mga kababayan natin na tumatalon po dito. Kaya eto, nasira po yung ating mga halaman dito. Yung iba po, ito mga halaman dito namatay na hindi na po nabaon po sa lupa. Ito po yung naitsura. Grabe, nakalpo na po, no? Ayan, nakalpo na po yung area. Yan, dito po kasi sila tumatalon. Ayan, galing sa taas po, bumababa po sila dito, nagmamadali. Kaya ito po yung naging resulta. Kaya, at hindi na rin naman po nila, binalik din para taniman din po. Ayan, no, meron nga po tayo nakikitang kahoy dito na nilaglag po, no. Kaya kawawa po yung mga halaman na namatay din. Ayan, so ito po yung itsura ng mini garden po dito. Yan, mapapansin nyo po yung daanan naman dito papunta naman po ng Manila Central Post Office. Maayos na po at malinis na rin po.
yung lugar dito. Ayan, mapapansin nyo po na wala din naman po masyadong pumupunta dito para dito po tumambay at dito po matulog. Ito pong area na to ay papunta na po sa Phase 1 naman. Tapos ito yung ating Christmas tree naman ay tumabingi na naman po yung pinakatok-tok niya, no? Ito po yung itsura ng ating Pasig River Esplanade naman kung papalubog na po yung ating haring araw. Ayan, nagkaroon din po ito dito ng pag-ulan-ulan pero okay naman po, tumigil na rin po yung pag-ulan-ulan, kaya ito makakaikot din po tayo na maayos. Gumanda din naman po yung panahon na, kaya mamaya mag-iikot po tayo mamayang gabi. Yan sa kabila naman po, ito na po ang tinatawag na Plaza Yuchenko naman, yung sa kabila po at sa Binondo po. Yan, nalalapit na rin po yung ating Chinese New Year. So pagka Chinese New Year din po, punta din po tayo dito para panoorin naman po natin yung fireworks na gagamitin dito sa area po ng Binondo Intramuros Bridge naman. Ayan, dito po gaganapin. Yan, nandito naman po tayo sa area naman po ng Phase 1C. May makikita pala tayo na Taste and New Experience Lemon Alcohol. So ito meron pala dito. Yan, di bali pang siya, no, pang Japanese Kodawari Lemon Sour. Yan, di bali magagabi na po. Time check po natin ay 5:34 na po ng gabi. Ano po yan? Peach and lemon. Ay, yung lemon lang. Yan, subukan natin yung pre-taste kung masarap. Yan, so ito bro. So nandito tayo sa Lemon Dew. Yan, tikman natin yung Lemon Dew. Yan, bali Japanese style refreshment po siya. Crush whole, lemon, and alcohol. Yan, so nandito po sila sa Pasig River Esplanade. Yan, ito po, daming nila. Dami mga bote. Ito naman po, lasa naman po siyang peach naman. Ito, yung flavor naman. Lemon at saka peach po yung natikman natin. So ito po yun. Ayan, yung nandito po sa picture. Ayan. So ito po yung brand na tinitinda nila. Devil lemon pala at saka peach lemon pala. Ayan, yung natikman po natin. Yun, nandito muna tayo sa mga tindahan po sa Phase 1. Then punta naman tayo sa kabilang tindahan naman po. Dito marami-rami po yung mga namamasyal dito sa area. Yan, mga meron po palang magkakaroling dito. Nandito sila. Yan, dumadami na rin po yung mga namamasyal dito, mga idol. Dito sa Pasig River Esplanade. Yan, dito din po may nagtitinda din ng mga food. Yan, dito din po marami na din po namamasyal, oh. Tapos meron din po tayo makikita na mga mascot po dito. Yan, dito naman tayo sa area naman po ng Phase 1C. Yan, makapansin pa rin po natin na marami pa rin namamasyal dito sa area. Yan, ito po yung mga mascot natin na nandito.
Yan, nandito na po tayo sa phase 1. Mapapansin natin parang meron po atang event dito nagaganapin. Ayan, may prepare po sila. Yan, marami pa rin po namamasyal dito sa Pasig River Esplanade ngayong gabi. Yan, lakad-lakad lang po muna tayo hanggang makarating po tayo sa area naman po ng Maestranza naman. Yan, dito na po tayo sa gitna naman. Sisilip tayo dito sa may fountain. Yan, mini fountain dito ng phase 1C. Dito na tayo tambay saglit. Yan, dito po yung ating entrance sa mga kababayan natin na gusto pumunta dito sa Pasig River Esplanade. Marami pong lusutan dito. Meron din pong lusutan papunta naman na nasa area naman po ng Manila Central Post Office. Yan, marami pong libangan dito na pwede po kayong mag-enjoy mga kababayan. Pero karamihan po dito kasi puro mga food ang available po. Yan, alam niyo naman po yung mga Pilipino po mahilig pong kumain. Yan, dami pa nagtitinda dito ng balloon. Yan, dito naman po tayo sa area ng Plaza Mexico naman. Silip lang tayo saglit. Yan, nandito naman po tayo sa area naman po ng Maestranza naman, kung saan marami pong tao namamasyal dito sa area. Yan, meron din po ditong bagong tindahan rin. Yan, so ito po yung mga namamasyal mga tropa. Yan, silipin po muna natin yung mga ganap dito. Dito naman po sa Maestranza. Yan, marami pa rin pong tao na namamasyal dito. Maging ito mga mascot po na papatpat na rin po dito sa Maestranza. Dito na po sila pumupunta. Yan, dito naman tayo guys sa papasok naman po ng Fort Santiago River Walk. Di bali nagkaroon po sila naman ng sariling display naman po dito. Papasok naman po ng Fort Santiago River Walk. Naglagay din po sila. Tara, lapitan natin. Yan, ito mga guys yung linagay nilang decoration, no. Ayan. Yung iba lang hindi po nalagyan ng pailaw, pero ito itsura niya. Di bali nagkaroon po siya ng wall, no. Papasok dito sa loob ng Fort Santiago River Walk. Kasi ito din po yung mga tindahan natin dito sa Fort Santiago River Walk. Meron din po. Yan, maganda yung setup ng food stall dito. Ayan, mukhang inaayos na siguro nila. Yan, tinetesting na po. Ito yung version po. Yung food stall nila, maayos na po yung itsura. Yan, so ito po yung siguro yung ipropose ni FL Lisa siguro. Pero dito ito, inaayos pa yung iba. Yes, mami. Ito yung pampapriti ni. Yan, so ito po yung design niya. Yan, may mga pre-taste din pala dito mga idol, oh, nadagdagan. Kumbaga pinopromote po yung mga bagong release na mga food po, no. Galing. Yung mga tropa, ito po muna yung latest update natin dito sa pag-iikot natin sa Pasig River Esplanade. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta kay JR Doria TV, mga kababayan. Ayan, muli po, ikot-ikot po ulit tayo sa susunod na mga araw. Mag-update po ulit tayo sa Pasig River Esplanade. At kamustahin po natin ulit yung mga
panibagong maganap po dito sa area. Yan, thank you po and God bless. Mahalin po natin ang ating bayang Pilipinas. Ingat-ingat po, pagpalain po ang bawat isa ng may kapal.